tithes and our offering. Sabi po doon sa Malachi 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. And alam natin yun. Diba yung mga sumunod pa na mga pangako ng Panginoon. And then I will read to you Hebrews 10:38. But my righteous one will live by faith, and if he shrinks back, I will not be pleased with him. Yeah, we are giving our tithes and our offering. But the question is, are we consistent? Are we being faithful in giving our tithes and offering? Not at all times we are in a good situation. We are not having problems in the finances, but every day we have trials. Amen? Every day we are encountering new problems, level up problems. Amen? Pero ang tanong lagi is, are we faithful? Will we still be faithful in giving our tithes and our offering? Kami po na mag-asawa, hindi kami exempted sa mga problema. Hindi kami perfect ang buhay. Meron din po kami mga kabigatan, meron din po, makikita nyo kami na ang asawa ko is laging nakangiti at laging napaka-energetic, na laging nakakalimutan ng gamot sa bahay, di ba? Pero, hindi nyo alam, deep inside of us, marami kaming pinagdadaanan. Pero, tinuruan kami ng Panginoon na maging faithful sa pagbibigay. Kahit na negative talaga. Pero, nung isang linggo, magbibigay ako ng tithes, pwede kaya next week na lang to? Kasi wala kaming panggastos ngayong buong linggo na to. Pero hindi, ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan namin. Sabi ko nga, sanay na ako no walang sanay na ako. Okay, bababa lang pala kami sa 3rd floor. Sila yun, nandun sa 3rd floor. Kaya anytime, pwede rin kayo pumunta doon. Sabi ko nga, sanay na ako na yung hindi mo alam kung saan kakukuha ng pagkain, hindi mo alam kung saan kakukuha ng panggasolina. Kasi alam ko may darating. Yun yung lagi ko, kahit nasa budget namin, lagi kaming negative. Pero sabi ko, sanay na ako, may darating naman, hindi naman yun nawawala, mayaman ang Diyos namin, mayaman ang Ama namin. At yun din ang lagi niyo sasabihin. Kaya sinasabi lagi ng asawa ko, ako si Pastor Rich, alam niyo kung gano'n na ako kayaman sa pangalan pala. Kasi yung tatay namin is ganun ang yaman na pagmamayari niya lahat ng ito. Amen? Kaya nga po, ngayong week lang na to, yung natanggap kami ng pagpapala na sabi niya, ang laki naman yan. Gano'n na rin ang comment niya. Hindi siya makapag-aral ko, ayaw ba? Sabi ko sa kanya, pero thank God talaga, His grace is so abounding kahit na at times we remain nagkukulang tayo at times, pero His grace is always there. Amen? So, patuloy po nating ibigay with joy ang ating tithes and offering sa Panginoon. Let's all pray. Lord, maraming salamat. Truly, you are so gracious. You are a merciful God, and your love is higher than the heavens, Lord God. Maraming salamat po for everything that you have done and you will do sa aming mga boy. Lord, we are expecting for more because you are a great God. And hindi ka pa tapos sa buhay namin, Panginoon. Marami ka pang plano, magagandang plano para sa buhay namin, Panginoon. And Lord, as you bless us, Lord, ibabalik namin sa iyo ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Bilang aming tanda ng aming pagmamahal, tanda ng aming respeto at pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, receive our offering, receive our tithes, receive everything that we will give today, Lord. It is the fruit of our labor, O God. And may it give glory to your name alone, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
basta anong magagawa. Sasabing nahiya ka sa akin, ang samba ika'y gumagawa. Ang babala at mababa, di na ang iyong natabata. Pag-iway mo sa'kin, walang hanggan. Kaya mo sa'kin, laging tumuho. Pagpapala mo sa'kin, gusto mo. Di na ang iyong natabata. Pag-iway mo sa'kin, walang hanggan. Kaya mo sa'kin, laging tumuho. Pagpapala mo sa'kin, gusto mo. Pagpapala mo sa'kin, gusto mo. Pagpapala mo sa'kin, gusto mo. Gusto mo. Gusto mo. Sige po, ating pong ipag-pray ang ating kahit sino pa din. Sa lovely Pastor.